Okay, magandang hapon po sa atin lahat. Pasensya na po kayo, medyo na late po tayo kasi inayos po natin yung wifi natin ngayon. At syempre kasama natin si Dr. Oridina ng RMDU NCR. Syempre, bago po ang lahat, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng bumubuo ng Philippine National Police at syempre kay Police Colonel Jessimir Protasio, napunlakan niya po tayo. Hindi po rin dalawang salita nung sinabi natin na kailangan ng ating mga police applicants ng karagdagang kaalaman. Ano nga ba yung mga don'ts and do's o yung mga disqualification kapag mag-a-apply sa PNP recruitment. So, magpadami muna tayo ng views. Kailangan umabot tayo ng 1,000 para hindi masayang yung ating live. Mag-prepare na po kayo ng mga questions nyo, tapos antay natin dumami yung views. Mabilis naman dumami yung views, mga 1,000 viewers lang, okay na po yan. So, ma'am, bago gusto mo mag-shoutout sa classmate mo o ano pa man, yung bago ka naging police, yan. Kailangan ganun. Good afternoon po sa lahat ng followers ng Tambayan ng Police at ni Sir Mau. I would like to greet a pleasant afternoon sa lahat po na nagpa-follow and most especially to the personnel of Regional Medical and Dental Unit of NCR, most especially to our Chief RMDU NCR, Police Colonel Jessimir Protasio, and sa personnel namin dito. Lalong-lalo na sa mga snappy na personnel ng medical dispensary and of course the entire RMDU NCR. So, ma'am, antay lang tayo ng views o shoutout muna tayo sa mga followers natin. Yan, antay tayo ng mga konti pa. Yan, good afternoon po sa inyo. So, pasensya na po kayo at medyo na late po kami. At i-share ko lang po muna yung live natin. Yan. Sige, mag-review ka muna dyan, ma'am. Para ma-sure. Yun, salamat po sa sponsor. Salamat po dito sa office ni Ma'am Protasio. Nabigyan kami ng pagkakataon na dito mag-setup ng live. Opo, yan, teka lang. Ano ba to? Dapat pala may kasama din tayong dentist, no? Ay, iba po yun. Si Sir Putol. Iba po yun. Sa ibang araw naman. Ibang araw naman po. So, ma'am, bali po kayo, ma'am. Ilang taon po kayo? Anong batch po kayo? Ako po ay nabilong sa batch ng lateral entry year 2012 po. Shout out sa aking mga kaklase sa Kabuklod class 2012. Yan. So, paano yung lateral? Police na po ba kayo nung nag-lateral o before? Paano yung anong proseso ng lateral? Sa akin, sa lateral po, meron pong galing sa service and sa civilian. For us naman po na mga doctors, kami po ay galing civilian. Ako po ay galing sa civilian. Na-recruit noong 2012. 2012. So, nung nag-apply kayo, police na, dumaan kayo sa pagka-patrolman? Hindi po. Diretso na? Diretso po. With the rank of police captain. Dati po, police senior inspector. Ilan po ba, ma'am, yung months ng training pagka nag-lateral ng ganyan, ma'am? Sa experience ko and sa hanggang ngayon, 1 year po, 6 months po nasa training school, and then another 6 months na mag-field training or OJT, yun po. Yan. And then another 6 months na mag-field training. Yan. So, ito na. Umpisa na tayo magtanong para mabilis tayo. 1 hour lang po tayo. Ang tatanong lang po natin dito ay puro sa medical po kasi iba po yung sa mga documents, iba din po yung sa dental. Si ma'am po, hanggang sa abot ng kakayahan namin, masasagot ni ma'am yung tungkol sa mga medical. Yan. So, ito. Pag hindi pa po nasabi yung inyong, nasagot yung inyong tanong, copy paste lang po. Yan. Dental. More on dental. Yan. Hi, ma'am. Ano po ba yung mga DQ sa medical? Yan. So, ang DQ sa medical, medyo marami po ang coverage niyan. That is by system. O, pwede kaya yung nagtatanong ng DQ, meron po ba siyang specific na
na tanong or concern Yung ano ma'am, yung ba may mga varicose vein daw ma'am, yung varicose vein. sa legs? Sa legs ma'am. Sa legs po, meron naman po tayong kino-consider at meron naman pong hindi. Pag meron po kaming nakitang varicose veins, yan po ay aming pinapa-refer muna sa sa specialista if meron bang insufficiency sa blood flow. Kung meron, that is DQ. Pero kung may varicose pero wala namang insufficiency sa blood flow niya, pwede naman po. Karamihan po ng mga tanong po rito tungkol po sa dental. Ang concern lang po natin dito tungkol lang po sa medical lang po yung sasagutin natin. O ito, may tanong po dito. Ma'am, paano pag may high blood aplikante? High blood. Sorry to say, but yung may high blood na aplikante ay DQ po. Siyempre, pag nasa training, ma'am, di ba? Yes po, lalo pang tataas. Bawal po kasi ang medications while on training. So, if you have maintenance, hindi mo matake yung maintenance medication mo. So, sorry, DQ po yan. Okay lang po ba yung tato na pinabura pero medyo black pa din siya? Ayaw po kasi matanggal as in di nahalata. Yan. Yung may tattoo daw pinaburan ma'am, tapos meron pang may mga black pa. Okay. Pero hindi na siya visible yung talagang tattoo niya dati. Ang tanong po ba, saan po ba yung location ng tattoo? If mayroon naman siyang evidence na nabura and hindi na siya clear, although may konting remnants, basta natatakpan po ng uniform, ay pwede. Pero paglabas po siya sa uniform, Anong uniform ma'am? PNP uniform. Ganyan. Pag nakalabas Kunyari dito yung tato, tas hanggang dito pala yung tato. Yan. naku, hindi pwede, Hanggang dito sir. tato, tas pinabura. Ano naman na siya, sir, sobrang laki naman na siya and ang scar niya ay visible and then kung makahinder na siya sa movement niya, sa pag-wear ng uniform, sa ating everyday work sa PNP, ay maring ma-DQ siya. Okay. Kung sa tato po, sir ma'am, kailangan po ba talaga na bura lahat? Like may natira pang mga dot sa tato niya? Ayun nga po sa nasabi ko, sir, kung natatakpan siya ng uniform at siguro sa parts na medyo hidden na siya, basta may na bura, hindi na siya clear. Although kahit may konting rem, pwede siya ma-consider. Wala po tayong, yung pong sa mga ngipin po, mag-schedule po tayo ng dentist natin na dental medical officer natin para po makasagot ng mga tanong nyo. So far, yung tanong lang po natin po sa medical lang po. Okay. So, magandang hapon po, ma'am. Sir, pwede po ba kung may peklat like hypertrophic scar? Anong hypertrophic scar, ma'am? Yung scar niya na medyo makapal yung kumbaga nagka-keloid na. Depende po kung yung scar ay hindi naman po nakakahinder ng pagsuot ng uniform or sa activities or sa training, pwede naman po. Yan, okay. Good afternoon po, sir. Grounds po disqualification po ba if yung result ng chest x-ray ko po is upper left lobe pneumonia, coach etiology is considered and the result of sputum expect test MTB not detected. Gene expert. So if ganyan po, ang result niyan is hindi siya clear if either pneumonia or yung Cox etiology, yan po yung TB of the lungs. So hindi siya sa X-ray, hindi siya clear if pneumonia or TB. If negative sputum and then clear ng pulmo, pwede na po yun. Yan. Good morning po. Ito maraming tanong to. Good morning po, sir, ma'am. How about po yung butas po ng tenga? Maliit po siya. Need pa din ba ipatahi? Butas na Ito, sa earlobe. Lalaki? Ay, bawal po kasi ang piercing So, sa lalaki. Unless, kung sa babae, earrings lang, pwede siya. But sa lalaki, ear piercing, talagang kahit maliit lang, bawal po ang ear bawal piercing. na, ulit ko natin, bawal po ang mayroong butas ang tenga kapag ka police applicants na lalaki. Pero kapag ka po babae, ang police applicants pwede.
Basta yung ano lang, yung Panghikaw. pang-usual. Oo, pero kung Yan. sobrang dami naman. Dito, meron kasing ganyan eh. Yan. Opo. Good day, ma'am, sir. Pag 15 years na pong na-operahan sa appendix, pwede na po ba? Actually, kahit 1 year, pwede na po. Ay, teka lang, mama. Isa na ko lang yung lumalabas yung lamig. Wait lang wait lang. Yan. Okay. Labas kasi yung lamig. Yan, balik tayo. Okay. Yan. Yung pag malabo mamang mata, ma'am, Ayun, parati yan tinatanong. Ishihara. Yan, Ishihara. Ishihara. Dalawa po kasi ang test natin, visual acuity and then color acuity. Sa visual acuity, yan po yung Snellen test. Tinetest po yung grado ng mata. And then sa Ishihara naman, yun naman is color acuity or sa color blindness. Sa ano po, sa grado ng mata, meron po tayong inaalaw na not more than 20/40 yung grado ng mata. Ito ma'am, nakalagay ito, 25/50 ang grado ng mata. May chance pa po ba mabigyan ng compliance? Paki-copy-paste po yung mga tanong nyo kasi po na mabilis po kasi yung 25/50, 25/50, meron ba nun? 20/20, 20/30. Ano po ba yung pinaka ng mata? 20 to 100, yun talaga yung pinakamalaking letter, yun lang yung nababasa niya. So, ating cut-off po is 20, 40, and below. Paki-copy-paste po paki-copy-paste po, yan. Good afternoon, Sir Ma'am. Yung sa piercing po, what if sa labas na lang po may butas, di na po natutusok pa loob kasi sarado na po yung loob? Ay, basta obvious pa rin na ear piercing. Kasi may butas, kahit Opo. di tumagos. Opo. O malinaw po yan kahit may butas po yung tenga nyo, tapos Basta hindi ear- tumagos, basta may butas pa At din. lalaki, lalo lalaki. Lalo na pag lalaki yan. Okay. So, teka lang. Dami. Oo. Pwede ka sa mata. Yes Okay. po. Good day po, ma'am, sir. DQ po ako sa Ishihara last 2021. Nagpa-second opinion po ako sa 3 optometrist. Fit to work po ang remarks. May chance po ba akong makapag-apply ulit? Ang Ishihara kasi, that is yun nga sa color blindness. Wala po kasing treatment si color blindness. Actually, pag na DQ ka sa color blindness, that is permanent DQ na po. Sorry po. Oo, nga katulad na sabi kahapon ni Ma'am Tiranya, kapag na DQ sa mata. Opo, Yun. Ishihara. That's Ishihara. color blindness. Permanent DQ po siya. Ito. Paano po yung duling yung mata, pero malino naman yung paningin? Meron din na naman tayo dyan sa sa ophthalmology na part ng ating ng medical, yung hindi rin na straight na Paningin. na paningin, DQ din po siya. Pag duling, paano may... Opo, ganun po. Kahit nga po yung eyelids natin, yung iba yung parang bumababa. Banlag. Yung, Poses. meron kasing banlag, ma'am, di ba? Opo, ano din po yun. Sorry. Sige, okay. Ayan, na-DQ daw po, Yan. Good afternoon, ma'am, sir. Paano ko applyan sa physical examination ay nakita na hindi tuli? Ayan, hindi daw tuli, ma'am. Support, parang gano'n, hindi tuli. Disqualified po ba kapag hindi tuli? Pag hindi tuli, naku. Actually, wala naman po siya sa standard. Kinabahan ka, Yung hindi tuli, pwede naman po sila mag-apply. Yan, kapag hindi, bakit naman? Ba't kasi naisipan, ay, hindi siya Pilipino. Hindi, baka Pilipino to. Yan, lahat daw po ng hindi na circumcise o hindi tuli ay pwedeng maging police. High moral ka na. Ako nga, naging police eh. O, di ibig sabihin, sir, di ba? Joke lang. Tuloy na ako siyempre. Ayan na, ulitin ko po lahat po ng aplikante na nangangamba at nagtatanong kung pwede ba na mag-apply kapag hindi tuli. Pwede daw po sabi ni doktor. Hindi raw po yung disqualification. Mas okay na lang yun kaysa naman yung naglalagay ng foreign body. O, yung mga iba ano, nagpapa-enhance. Yun. Yan.
DQ po yun. Okay. Okay. Paki-copy paste po ang ka lang. Sana 'yon? DQ po ba kapag may allergic rhinitis? Ano 'tong mga term na 'to? Allergic rhinitis. Rhinitis. Yan. Teka lang. Medyo hindi ako sure sa Mas allergic maganda pag rhinitis. sigurado tingnan natin sa ating may wagang libro. Yan. Yung may allergic Sige, babalikan natin si Balikan allergic natin yan. rhinitis, ha? Rhinitis. Tamam. Pakabahin muna natin sila. Yan. Okay. Okay. Good afternoon po, ma'am and sir. DQ po ba if may astigmatism? Ang matay, di ba? Astigmatism? Astigma, yes po. Ano naman siya sa refraction naman yun. So, tinetest naman po natin kasi kailangan lang talaga yung ating grado is not more than 20/40. O yan. Okay. Paano po if marami pong yung sa ipin po ano po tayo ng mag-ano po tayo ng dental officer natin na doktor para po masagot po yung tanong niyo po sa ipin, ha? For medical lang po tayo. Ayan. Ma'am sir, pag may scar po ba galing sa henna allergy, DQ po ba or need pa skin laser? Hindi naman po. Pero, depende po kung gano'ng kalaki yung size at saka location. Pero kung parang hindi naman siya ganun ka-thick yung scar niya, tapos hindi naman siya nakakahinder ng movement, at lalo sa training at sa pagsuot ng uniform, okay naman, pwede naman po. Ay, babalikan ko na po yung rhinitis. Rhinitis, yung ito yung tanong kayo tungkol sa allergic na rhinitis. Naku, napakahirap talaga ng mga term. Sa rhinitis. Rhinitis. Teka pala, ilan taon, ma'am, ang pag-aaral ng doktor? Umabot po siya ng 10 years. Kasama yung first year college? Hindi. Opo, kasama na po yung pre-med, which is a 4-year course. And then, medicine proper na 4 years again. And then, before po kami mag-board exam, kailangan po namin mag-undergo ng postgraduate internship. Kung wala po kaming diploma sa PGI, hindi po kami pwedeng mag-take ng board exam. Ilang years yun, ma'am? So, umabot siya ng 9 to 10 years. Depende kung sa college mo, nag-board exam ka pa, nag-review ka pa. So, abot ka ng 10 years. Okay, ito na yung sagot sa rhinitis. Sa rhinitis naman po, is current rhinitis or chronic rhinitis na hindi po siya na ma-manage ng medication. Yun po ay DQ po. Yan, okay. Lang. Atay dito. Good afternoon po, ma'am sir. DQ po ba kapag may scoliosis? Yan, scoliosis. Hindi naman Ano po scoliosis? yung curvature ng spine, naman siya, pa left or right. So, meron tayong dextroscoliosis or yun, sa right or left na scoliosis. Meron po siyang x-ray na ginagawa na dinedetermine yung degree ng curvature. Okay. Opo. Good afternoon, ma'am sir. May thalassemia trait sa dugo. DQ po ba? Yes po. Hindi po siya pwede. Ano itong, ma'am, thalassemia trait? Blood dyscrasia kasi yung may problema siya sa Dugo? niya. Paano klaseng problema? Sa platelet kasi yan eh. So, hindi siya pwede. Yan. Ay, balikan natin yung scoliosis, ha? Sige. So, ang degree na more than 20 degrees na curvature, yun po ang DQ. Pag less than that, pwede po, allowed po. Tama, ma'am. Paano po pag ang ari ng lalaki ay may bulitas? Ayun nga, foreign body. So, mas okay na lang yung supot kaysa naglagay ng foreign body. Mga bulitas. Kailangan tanggalin po yun. Pero pag meron pa, Kung 10 yung nakalagay na bulitas, dapat kailangan tanggalin. tanggalin, sir. And then, pag napatanggal niya, meron pa tayong sinusod na healing period niyan. Hindi pa rin basta-basta mag-apply. Yes po. Yan, bawal daw po yun. Kaya mas magandang natural na lang. Okay. Pag bumagsak po ba sa ECG from time na nag-test, pwede po ba bumalik kinabukasan? Pag bumagsak sa ECG from time na nag-test, pwede po ba bumalik kinabukasan?
Di ba Hindi nagbababa? po, isa lang po. Kung sa PMDE natin, kung sa time na pina-ECG ka namin, yun na po yun. Kung may findings po doon, kayo po ay aming pinaparefer sa cardiologist para i-cleared kung ang findings na yun ay pwedeng ma-allow or totally DQ siya. Yan, ito. Magandang hapon po, sir. Ma'am, DQ po ba pag meron poknat at saka may an-an? Poknat dito. Alopecia. Ayun, ma'am. Yung walang hair? Oo, yung poknat dito. Sorry, Tapos, hindi po kasi ako Tagalog. poknat. Yung parang, Tanggalin na. parang walang yung buhok dito. Ayun, may buhok, alopecia. pero ayun. Ayun, Tapos maraming an-an. ay ano po, yung alopecia ay DQ yan. Yung sa an-an naman po, pinapagamot muna, then pag healed na, pwede na po mag-apply. Ayan, okay. Ito. Kaya kung meron kayong napansin sa katawan nyo na may an-an kayo, better before kayo mag-apply, ipa-treat nyo na sa derma para pagdating ng recruitment, wala nang problema. Okay. Ma'am, tungkol naman po sa mayroong hemorrhoids o almoranas. Paano po yun? May kasi yan, may degree din kasi ng almoranas. Meron siyang external and internal. Sa external, pag maliit lang siya na hindi naman siya inflamed or kailangan operahan, kino-consider naman. Pero merong yung internal hemorrhoids, yun po hindi talaga pwede, kailangan operahan muna yun. And may healing period din po siya. So, pag na-operahan na yung hemorrhoids na yun at magaling na. Opo, basta na-meet niya na yung required na healing period. So, ano bang cause, ma'am, ng ba talaga dahilan ng bakit nagkakaroon yung tao ng almoranas? Almoranas, that is very common po sa mga pregnant women. And then sa mga parating constipated, Anong consider? yung poops nila medyo matigas yun. And then, yung iba din po, para sa CR, pag nagbabanyo, matagal mag-poops. Yung iba nagbabasa, di ba? Yung iba naging cause din pala yung matagal sa banyo, matagal nakaupo sa inodoro. Opo, kasi naka-stretch po yung yung puwet natin. So, pwede siyang isang risk. And then lalo na yung constipated. So, ma'am, ano ba yung mga treatment na pwedeng gawin o first aid na pwedeng gawin ng tao mayroong almoranas? Siyempre, mas maganda po pa-evaluate muna kung kailangan bang operahan or merong iinom lang ng tablet or yung iba may nilalagay na gel, pampaliit. Pero kung malaki na talaga, kailangan operahan. Ma'am, kung halimbawa ba napa-operahan ng almoranas, bumabalik pa rin ba yan? O hindi na? Yung iba, pwede pang bumalik Ilang po. percent na bumabalik yung almoranas pagka na-operahan na siya? Sa percentage po, hindi po ako sure sa exact percentage. Pero depende po pa rin sa lifestyle ng tao na pwedeng bumalik yun. Okay. Ito. Hello, sir. May possible po ba na ma-DQ yung isa na lang po yung itlog? Ayun. Parating tinatanong yan. Meron ba talagang isang itlog? Meron po. Marami na po akong na-encounter niyan. So, may nagpa-check up na sa inyo isa lang itlog? yes po. Yung ganyan, ma'am, nagkakaanak pa ba yung ganyan? Kahit isa lang yung itlog? Oo naman, pwede naman po. Pwede pa. Pero syempre, bumababa na lang yung yung chance niya. Dahil isang egg na lang po. So, sa isa lang po yung egg, yung scrotum, i-test mo na, i-determine natin kung talagang wala ba siya or baka nasa taas lang, nasa tiyan, yung tatawag na undescended testis. So, yan po ay pinapa-operahan and then kailangan po kung na-operahan din, kailangan po i-save nyo po yung biopsy result na hindi po siya cancerous. Ma'am, ito po, ma'am. Normal po ba na hindi pantay ang itlog or egg? Parang 49/51 ang ratio? Guys, normally, ganun talaga. Hindi talaga siya pantay. Hindi talaga pantay. Opo. Meron din pantay? Usually talaga hindi siya pantay. O yan na. Normal lang daw yung itlog. Yung isa mas mababa, yung isa mas mataas. And then, syempre naapektuhan din niya ng temperature. Kung mainit po yung weather, bumababa talaga siya.
Tapos, pag malamig po yung panahon, umakyat siya. Kasi, nire-regulate po ng body natin na kailangan yung temperature dun sa itlog ay sakto siya. Okay. Paano po kapag yung butas ng tenga, butas pa din sa harap, pero sarado na po sa likod? Ipapatahi pa din po ba yun? Yes po. Hello, sir, ma'am. May possible po ba na ma-DQ yung isa lang? Ay, sagot na to. Ayan. Good afternoon, sir. How about eczema or blister sa kamay? DQ po ba yun? Kung eczema po, DQ siya. Pero kung blister, pag naghilo, okay naman na po yun. Okay. Good PM, sir, ma'am. DQ po ba agad if may maliit na butlig sa skin or dyshidrosis pero nakatago naman? Butlig. Pag butlig lang, okay naman yung butlig eh. Okay, yan. Good day, sir, ma'am. How about po kapag may keloid, ma'am? Ayan na naman yung Keloid. keloid. Mayroon bang sukat, ma'am, yung keloid? O, di ba yung keloid, yung mga nagpa-burang tato? Tama ba ako? Hindi lang naman sa pagbura ng tattoo eh. Pwede ring sugat. Meron kasing mga tao na keloid former. So, pag nagkasugat sila, may chances na ang peklat niya ay maging keloid. Basta hindi nga po siya nakakahinder ng galaw, ng pagsuot ng uniform, at hindi siya disfiguring, pwede po, kinoconsider naman po siya. Good afternoon po, sir. Ma'am, tanong ko lang po, paano po kapag lampas na po sa 2020 yung grado ng mata, pwede pa rin bang mag-apply? Ba, ano yun? Mas clear yung, 25-20 or 2020. 2020 po, that is the normal vision. Yun nga po, dapat hindi lang po lalagwas ng 2040. Yung isa sa mata, and then nakokorek ko siya into 2020. Hindi ko na alam yung mga words na to. Kaya ikaw na. Tulungan Good kita, sir. afternoon po, ma'am and sir. DQ po ba pag may hives or Urticaria. urticaria? Yan po ang tawag sa sa skin lesion or rash ng naga-allergy. So, depende naman po kung anong klaseng allergy yan. Baka lang naman na allergy siya sa something or sa alikabok. Pero kung dermatitis siya na chronic, yan po muna ay DQ. Ito, ma'am. Good afternoon, ma'am and sir. DQ po ba kapag may seasonal asthma? Meron palang seasonal asthma? Yung asthma po talaga is DQ siya. DQ. Opo. Kasi hindi nga po pwede, hindi nga po allowed yung medication while on training. So, paano kung atakehin siya doon? Thank you sa SendStar. Good afternoon po mga sir, ma'am. Orchitis? Orchitis bacteria po yung isang testicles ko. Nang gumaling po, lumiit po yung naapektuang itlog at hindi na siya normal size. May chance pa po bang makapasok sa PNP? Basta wala na yung orchitis, healed na siya, and dalawa nga yung itlog niya, makukonsider siya. Meron pa ba lang second asthma? Kala ko second. Seasonal asthma. Hindi ko yun, ma'am, na? Pag may asthma. Asthma pa rin siya eh. Good afternoon po, sir, ma'am. DQ po ba kung almost 12 years nang na-operahan sa kamay pero okay na po at may scars dahil sa pagka-opera? Ano pong klaseng opera? Fracture ba siya? Kung removal of cyst lang at healed na siya, okay naman, okay na yon. Pero kung kahit sa buto at 12 years na, pwede pa rin. Okay. Sir, ma'am, clarify ko lang po doon sa puknat. Yung dating sugat po sa ulo, di na siya natubuan ng buhok. Nagkasugat pala yung ulo niya, ma'am, tapos hindi na tumubo yung buhok. May scar na siya na gaano kaya kalaki yung kanyang... Para siguro siguro nauntog, tapos nasugatan, tapos hindi na tinubuan yung buhok niya. Kung maliit lang naman, tapos kung yung paligid na hair, natatakman naman siya, wala namang problema. Pero kung poknat na malaki, hindi po pwede. Ano to, ma'am? DQ po pa kami eye bag? Eye bag? Hindi po. Hindi naman po. Magkakaroon ka talaga ng eye bag sa training. Baka meron naman talagang may eye bag na laki naman ng eye bag. Baka naman malaki talaga yung eye bag mo hanggang dito. Hindi naman. Baka lagi, ano ba itong klaseng eye bag? Baka parang kasing laki ni Panda, ganon? Baka naman ganon. Good day po, ma'am, sir.
naoperahan po ako, cesarean, December last year. Nanganak po ako ngayon. Ngayon, po going to 9 months na po ako. Pwede na po ba ako mag-apply? Salamat po. 9 months na raw. Sa ano po, sa mga mothers, sa mga nanganak na po, no? Even sa mga nakunan. Sa normal delivery po, kailangan po muna ng rest period na at least 6 months. And sa lahat naman po ng cesarean, ay kailangan po sa recent cesarean mo na nakapag 1 year at least muna Yan. bago mag-apply. Okay. Ma'am, may UTI po ako. DQ po ba ako pag may UTI? Pag during recruitment na may UTI, hindi naman siya DQ. Kung ngayon na UTI niya, tapos pag recruitment, wala na. Hindi po siya DQ. Good afternoon, ma'am and sir. Need po ba na medical certificate kung nagpatanggal ng skin tag? Anong skin tag? Yung excess na skin. So, kung sa ano yan, sa anal area, mas magandang meron kang medical certificate indicating the procedure, the diagnosis, and kung kailan po ginawa yun. Good afternoon, ma'am, sir. DQ po ba kapag ang impression sa ECG sinus bradycardia? Hindi po. Hindi daw po. Ano ba yung sinus? Ano po, ang bradycardia po kasi is heart rate below the normal, which is 60 to 100 beats per minute. So, mga sinus bradycardia, below 60 po yung heartbeat nila. Ay pinapa-clear namin yan. Usually, nag-clear naman yan siya ng cardiologist. Okay. At normal siya sa mga persons na athletic, physically active. Usually, karamihan sa kanila, bradycardic sila. Good afternoon po. What if may thyroid, ma'am, na galing sa opera, pero nasa 4 years naman po? 4 years na naman po. DQ po ba? Thyroid. So, anong klaseng yun? Anong klaseng problema? Bakit tinanggal yung thyroid? Kung sa years niya, 4 years, okay na siya. But, depende po sa diagnosis. If that is thyroid cancer, any malignancy po, hindi po talaga pwede. Pero kung tinanggal, and then, currently, okay na siya, pwede na po siyang makonsider. Okay. Good day po, ma'am, sir. DQ po ba if may history ng TB, pero nag-undergo ng 6 months treatment? Ayan. Yan po ang karamihan nating na-encounter na problema sa recruitment. Yung mga may TB at na-treat ng TB. Basta completed na po ang treatment upon recruitment, during the recruitment, pwede na po siyang i-consider. Pero if ongoing pa po yung treatment, ay temporarily DQ muna siya. Once natapos niya na, pwede na siya ulit mag-apply. May certificate ba, ma'am, niya nagpapatunay na? Yes po. Inahanapan po namin siya ng certificate ng completion ng treatment, and then yung latest niya na sputum test na negative na siya and cleared na siya, and lalo na pwede na siya mag-undergo ng strenuous activities. Ma'am, kung nagpa-x-ray balimbawa yung tao may TB siya, pero nag 6 months na siyang treatment, lumalabas pa rin ba na meron kahit wala na? Yes, usually po, lalo na kung late na siya na diagnose, late na nalaman na nagka-TB, yung iba nagkakaroon na siya ng scar sa lungs. So, kahit pulis na po kayo, na-cleared kayo during recruitment kasi tapos nyo na yung treatment nyo, although nagkaroon kayo na ng scar, so lalabas at lalabas pa rin yun. Kaya kailangan po sa lahat po ng nag-undergo ng TB treatment, kailangan itago nyo po yung record nyo na natapos nyo na yon. And then, syempre, hindi lang dahil tapos nyo na yung treatment, hindi na kayo ulit magkaka-TB, pwede pa po ulit. Ano ba yun, ma'am, TB? Nakakahawa ba yan? Yes po, nakakahawa siya. That is very common po sa Philippines, sa atin po. Very common po yung So, pulmonary tuberculosis. anong mga cause, ma'am, bakit nahahawa yung tao may TB? Saan siya nakukuha? That is airborne po. So, Airborne? airborne. Anong airborne? Sa hininga natin. Ah. So, minsan, sa mga nakasama natin sa bahay, sa opisina, yung katulad nito, sir, kung dalawa tayo, either sa atin dalawa may TB, tapos prolonged exposure, nag-uusap tayo. Siyempre, habang nagsasalita tayo, meron tayong droplets na galing sa respiratory system natin na lumalabas habang tayo nagsasalita. Pwede mo pong ma-inhale, pwede ko rin pong ma-inhale. So ano yung pahawain. pinaka-the best, ma'am, na may vitamins ba yun dyan para siyempre lagi tayong exposed sa mga community, di ba? Siyempre, kailangan natin ng healthy diet, ang enough sleep,
And then, i-boost natin yung immune system natin. Anong mga vitamins ma'am ang napapain? Ang mas maganda talaga is vitamin C. And then, syempre, sir, kung sa maraming tao, mas maganda pa rin kung mag-mask tayo. Yun. Okay. Copy-paste lang po kasi mabilis po yung pasok ng mga message. So, good afternoon po, ma'am and sir. Di kayo po ba kapag maliit na sa akin, ano to? Pag may maliit na sa akin, Skin tag? hindi. Maliit na sa akin tag puwet. Skin tag sa puwet. May skin tag ba sa puwet? Opo, marami po may ganun. Ano yung skin tag? Yung parang Sobrang laman? excess na skin Sa or balat? laman, parang ganun po. Hindi po DQC skin tag. Hindi daw DQ skin tag. Basta sa may- skin tag siya, hindi siya hemorrhoids. Yan. Good afternoon po, sir. Ma'am, tanong lang po, what if pag merong trigger finger sa right index, DQ po ba, ma'am, sir? Salamat po. Trigger finger. Ay, paano muna natin yan? Ipapa-clear muna natin yan sa specialista. Yan. Paano, ma'am, kapag po yung sobra ang daliri, kung 5 siya, ay naging 7 o 6? Ay, may polydactyly. Ay, si polydactyly ay pwede pa makonsider kaysa naman yung kulang yung daliri. Kapag kulang ang daliri, hindi pwede. Hindi pwede po. Pero pag sobra yung daliri, pwede pa. Pwede pa. Paano naman, ma'am, kapag kasapaan naman ang sobra? O kulang? Ang kulang po talaga hindi pwede. Mas okay pa nga po yung sobra kasi pwede naman po yung ipatanggal. Pero pag kulang po, hindi, kahit nga po sa thumb natin, pag kalahati ng thumb ay Pero kung wala. madalas nakita mo dito lumalabas. Opo. Okay lang yan, hindi siya DQ. Hindi po. Ganun pala. Okay. Good day, sir, ma'am. Need po ba ipa-remove yung sa dental po ito, makiusap po tayo sa dental namin dito para po Sa ibang masagot po yung araw tanong naman. sa ibang araw. Yan. Good afternoon po, ma'am, sir. DQ po ba kapag may mga stretch mark? Ayan, stretch mark. Hindi po. Hindi daw, hindi raw DQ yung may mga stretch Stretch mark. Yan, okay. DQ po ba kapag may ear tag? Lahat daw ng ear may tag ay hindi DQ. Hindi po. Sobrang lamang may balat. Yan. Balat or laman. Balat na may konting laman. Pwede. Ilang months po ba validity ng ECG, ma'am? Ay, wala pong validity pag sa recruitment. During the recruitment po na ECG, yan po yung gagamitin natin. Pero baka yung iniisip niya yung sa agility. Sa agility, mas maganda pong recent talaga. Recent ECG. Good day, ma'am and sir. DQ po ba kapag maraming peklat sa legs caused by insect bites? Peklat. Hindi naman. Hindi naman. Peklat. Okay. Okay. Good afternoon po, ma'am, sir. Pag nagpa-pre-med na po ba, may certification, kailangan po ba yung dalhin sa recruitment process ng medical para ipakita? Ay, hindi po kami nag-honor ng pre-med. Kung ano po yung sa amin po na Sabi po medical. tayong medical dito. Kung nagpa-check up kayo sa labas, tapos dito, iba rito, kailangan Yung in-honor namin, yung mga nagpa-treat ng TB, yung nagpa-opera, yan, yung po yung chine-check namin. Pero not dahil may, may certificate ka. Siyempre, kung ano at the time of examination during the recruitment na medical, yun po ang basis namin. Yan. Thank you kay Patrick Aguas. Nag-send ng 50 stars. Okay. Wow, thank you, Patrick. Kasamaan ko yan. Andyan yan sa kabilang kwarto. RM. Kaya pala minakan RM. Hello, Patrick. Good afternoon. Shout out. Okay, good afternoon, ma'am. Ano ba yan? Po, copy paste po ulit. Mabilis po yung Good afternoon, sir, ma'am. DQ po ba kapag may allergy or kulugo? Yung kulugo, kailangan po munang patanggal yun. Kasi yun fungal infection si kulugo. Pinapatanggal po muna. Kahit maliit lang. Kailangan mo tanggalin. Paano Kasi, yan, ma'am, during recruitment? Ano yan? Pinipisikal, nyo talaga, physical? opo, pinapahubad po. Ayan, ginagano. Yes po. Titingnan ganyan talaga? Yes po, isa-isa. Nakahubad po. Kaya sa mga applicants natin, asahan nyo na po na pag kayo po ay na medical during the recruitment period sa Philippine National Police, ay talagang
Back to back talaga. Yes po. Simula ulo hanggang titingnan talaga. Opo. Pero rest assured po sa mga female applicants, mga babaeng lang po, doctor and nurses yung mag-check. Pag lalaki, may babae. Oh. Minsan may babae. Pero kung ayaw naman nila, may police, no? dalawa Parang naman po kaming dito po sa NCR, dalawa naman po kaming doctor, isang lalaki at ako po isang babae. Sino pa isa? Si Dr. Manny Villanueva po. Police Major Hindi ba din na yung sa crime, ma'am? Nandito siya, kasama ko siya. Ngayon? Opo. Nabalik ulit siya? Nandito pa rin siya. Hindi naman siya Ba't minsan nakita ko sa crime? Siya. Shoutout po kay Dr. Villanueva. Nandito po si Dr. Villanueva. Siya po yung kasama kong doktor dito. Okay. Ang bilis. Okay. Diki po ba kapag butas yung isang eardrum? Anong eardrum? Eardrum po. Yung eardrum natin Butas ang isang eardrum. Perforated eardrum po. Ibig sabihin may problema na yung pandinig kung butas ang eardrum. Meron naman pong hindi. Pero perforated eardrum po, DQ siya eh. Okay. Good afternoon, ma'am and sir. DQ po ba if sinus arrhythmia finding sa ECG? Ayan po ay hindi naman po siya right away na DQ. Pinapa-refer po namin siya sa cardiologist for clearance if pwede siyang mag-training. Sir, kapag galing sa previous surgery which is pancreatic cyst, pwede po ba mag-apply sa PNP? Pancreatic cyst. Ayun po, meron po tayong tinatawag na recuperation period sa any operation. Pag abdominal surgery, yung open, yung pag-opera, kailangan po ng minimum na recuperation period ng 1 year. And then, syempre, sa inopera sa'yo, mas magandang meron kang biopsy result ng cyst na yan, pancreatic cyst niya. Yan. Yun ba ay benign o malignant? Pag malignant po, hindi po talaga pwede. Any malignancy or cancer, hindi po talaga pwede. Good day po, ma'am, sir. Paano po kung lahat ng... good day, ma'am, sir. DQ po ba kapag may varicose vein? May mga level ba itong varicose vein? Sa legs po? Ba't meron ba sa katawan? Sa scrotal area, varicocele. Ano scrotal? Sa itlog. Sa itlog. May varicose vein di ba sa itlog? May varicocele po. Yan po ay pinapa-operahan po. Yung sa legs naman po, as what I've said kanina, siguro hindi naabutan ni yung nagtanong, hindi niya naabutan na ipinapa-check pa po yung kung may venous insufficiency or wala po. Pag wala ang venous insufficiency, visible yung varicose, pwede po siyang makonsider. Pero pag merong venous insufficiency, ay DQ po. Good afternoon, ma'am, sir. Yun po bang may sinus tachycardia? Yan, kanina sir, bradycardia po yung di ba, yung tanong niya. Yung tachycardia naman po ay mabilis na pintig ng puso. Ay normal po is 60 to 100 beats per minute. Yan ang po ay lumalagpas ng 100 beats per minute. Ayan po ay pinapa-clear namin sa cardiologist kasi yung tachycardia niya ay pwedeng caused by something else. So, kailangan cleared muna. Ito, ma'am, mild scoliosis, DQ po ba yun? Kanina din po, as what I've said, scoliosis, hindi po siya right away na DQ. Pinapa-measure pa po muna yung degree ng curvature ng spine. Pag more than 20 degrees, yan po ay DQ. Pag less than 20, pwede po. Yan, DQ po ba pag ang grado ng mata ay 175 both eyes? Naku, more than 20/40. So, wala po mata na yun? Ako po, ang grado ng mata ko ay 20/40. Kasi DQ na ito, ma'am. DQ 175 both eyes. Both eyes, pag more than 20/40 nga po, ang 175, hindi ako sure ng 175 na yan na sa ng grado. Basta 20/40 and above, either eye lang po. Pwede po siya ma-consider pag 20/40 and below. Sir, ma'am, good afternoon. DQ po ba pag nearsighted? Nearsighted. Yun nga po ulit, yung grado nga po ng mata natin ay dapat not more than 20/40 po. Okay. So,
Good afternoon, ma'am and sir. DQ po ba pag merong costochondritis? Ano yan? Costochondritis. Ano yan? Yung sa layman's term po, mga naipit na ugat dito sa chest natin. Hindi na mo siya DQ. Ma'am, passing vision. Ilan po? Passing vision. Ayan nga po, ang either eye, dapat not more than 20/40. And then, yung mako-correct po siya, kung isang mata 20/40, yung isang mababa. Tapos, pag dalawang mata na ang nagbabasa, kailangan mako-correct din siya po sa below 20/40. Ma'am, pag mataas po ang uric acid, DQ po ba? Uric acid, pataas daw ang uric acid. Actually, no, sa test natin for the applicants, hindi po kasi kasama yung uric acid. But, kung sa inspection namin, kung sobrang taas po yung uric acid, minsan po may mga deposits po sa joints natin na na swollen siya or inflamed. Ayan po, pag may nakita kami, magpapatest kami specific for that condition. So, pag ganyan, and then makakahinder kasi siya kung swollen yung mga natin joints. So, paano tayo maka-exercise ng maayos, makatrabaho ng maayos kung inflamed? For the time of examination, DQ muna siya kung affected yung kanyang paggalaw. Sir and ma'am, nawala yung kanina, ayun. Ask ko lang po kung detectable ang testosterone enhancer sa medical test ng PNP po ito. Secret. Ito po, TRT or testosterone replacement test sa mga bodybuilder na nag-apply. Anong testosterone? Siguro may tinitake siya dahil bodybuilder siya. Walang specific na sa testosterone, pero malalaman natin dyan sa isa sa mga test na ginagawa kung may mga na-take kayo sa katawan na affected na po yung kidney. Ito, good afternoon. Yung may butas daw ang tenga, dalawang butas. Opo, DQ po yan kapag lalaki. Pero pag babae, hindi po. Yan. Shoutout kay Adrian Hibanada yan. DQ po ba, ma'am sir, kapag may skin discoloration? Ano po? Skin discoloration. Ano kaya ang ibig niyo sabihin na skin discoloration? Sunburn lang ba siya? Yeah. Or meron siyang, an-an? Pag an-an po, fungal infection, kailangan Okay, specific po. Kapag healed na po ba ang eardrum, okay na, ayan, nawala. Ulit tayo, paki-copy-paste po ulit. Perforated eardrum. Yan. Sa BMI, pwede ka. Yes po. Okay. Good afternoon po, sir, ma'am. DQ po ba if 26.2 ang BMI? The last recruitment po, nag-set po ng BMI cut-off ang RRSU. So, sa naalala ko is not more than 26.5. So, kung 26.2, pwede naman po pasok. Pero mas maganda sa mga applicants natin, magpapayat na kayo. Kasi, syempre, mas magandang normal BMI. Ma'am, paano ba mapapayo mo na healthy diet para sa mga gusto mag-police para ma-reach yung BMI? Sa healthy diet, syempre, kung malaki ka, babawasan mo muna yung intake mo ng carbohydrates and sugar. And then, syempre, mag-exercise po. Hindi lang po pagpapapayat ang goal natin sa pag-exercise. Kailangan din po na mag-exercise tayo and preparation din po sa magiging training bilang police. Yun po yun. Good afternoon po, sir, ma'am. DQ po ba pag may hemangioma birthmark nasa paa po? Baba. Ay, nakatago naman po siya. Anong hemangioma? Birthmark. Sa layman's term. Balat? Ay, ganun po. Parang ganito? Balat? Yung iba kasi, parang pula siya. Ay, iba yung may mga kulay. Basta nakatago siya na balat, pwede po siya. Good afternoon po, ma'am, sir. DQ po ba pag... Ay, ano na to? Teka lang. Okay. Ang dami na pala ng followers mo, sir. Tsaka ang daming tanong. 1 million nga yan eh. Ito nga, nakameron. Ito na yung latest. One night. Yung, ayan. Good afternoon, ma'am, sir. DQ na po ba kung
CRBBB ang finding sa ECG. Anong CRBBB? Complete right bundle branch block. Galing ah. Opo. Ano yun? Yan po ay usually DQ talaga siya. DQ. DQ daw. Okay. Good afternoon po. DQ po ba kung may skin cyst sa shoulder? Cyst? Hmm. Gaano kaya kalaki? Pero syempre mas magandang kung maliit, or kahit malaki, mas maganda patanggal na kasi may healing period po tayong sinusunod. Mas maganda before that, patanggal na, paoperahan na, para pagdating po ng recruitment, tuloy-tuloy na po. Good afternoon, ma'am, sir. Mag-31 na po ako kasi ako this coming September. Is there a possible na makapasok pa rin sa PNP? Kung September ka, 31. August na ngayon. August na ngayon. Hindi guaranteed. Hindi guaranteed kasi dapat ang oath-taking mo ay Before mag-31. yan, before mag-31. Pasensya na, based on my experience, medyo matagal po ang ating recruitment. Ito po muna ay magkakaroon tayo ng BMI screening. And then from that, agility. Neuro. And then after ng agility, neuro exam. Medical. After that, medical. Mga results pa, di ba? Yes natin? po. At hindi naman po guaranteed na kada stage is papasa. So, alanganin na po. Yan. Pero kung may yung mga talent ka, tulad ng Special skills. ganun, Mga special age waiver. Meron bang... Meron, ma'am. yun. Meron dito, 36 years old siya, nakapasok siya. Kasi meron siya mag-drive ng barko. Ayan, di ba? Oo, black belter, ganun. Hindi, barko. Barko. Nito meron ako lang vlog na 36 years old siya, nakapasok siya. Kasi meron siyang, 35 yata yun. Dahil meron siyang mga talent na mga ganun. Yung kakaiba, special skills. Ayan. Good afternoon, ma'am, sir. Ano po maximum blood pressure para di na DQ? Not more than 140/90 po. Yan. Kasi yung blood pressure na yan po ay actually hindi naman right away madadiagnose ng hypertension, pero yan po yung cut-off na blood pressure. Ma'am, DQ po ba kapag allergies alikabok? Hindi po. Hindi naman po. Para sa training, ang daming Yung yung rhinitis. Yung kanina sabi ko, sir, current rhinitis, tapos hindi siya na-manage ng gamot. Okay. And then, yung iba naman, chronic na matagal na. DQ po ba kapag nagtitake ako ng creatine monohydrate supplement for bodybuilding? Ayan na naman tayo sa bodybuilding na mga tinitake. Better po, stop muna natin yung mga tinitake natin kasi baka maka-affect po siya sa test na ginagawa namin sa inyo. Malalaman at kung minsan maapektuhan po yung kidney function. Ayan. DQ po ba yung, merong eardrum tinakpan na rin yung buhot. Pagka-alimbawa na butas yung tenga tapos tinakpan na po siya, wala na lumbas, nag-heal na, pwede na siya sa perforated eardrums. Meron pong iba nagpapopera ng tympanoplasty, lalagyan po ng artificial na eardrum. Pwede po yun. Yan. 29 years old, going to 30 next year. April na po ako, pero may chance po ba makapasok? Pwede naman. Pa. Pwede pa yan. Kailangan before 31 makapasok. Basta wala ka lang tama. Tama sa katawan, sa puso. Hindi ka babagsak sa neuro, kaya may mga agility, yan. Opo. Pero pag may problema sa medical, sa dental, sa mata, may pagkakataon na pwede ka mag-fail, pero be sure na lahat may pasa. Yan. Grade 1 hem po. DQ po ba? Anong hem? Grade 1 hem. DQ po ba? Hemorrhoids? Meron bang grade ng hemorrhoid? Meron po. In my external, my internal. Assume natin na hemorrhoids, so grade 1 hemorrhoids. Usually sa grade 2 internal hemorrhoids. Mag-opera ka na ba, ma'am? Ano ka mag-opera? Ay, hindi po ako surgeon. Iba pala yun. Opo. Meron po tayong surgeon sa Philippine National Police General Hospital, PNPGH, sa Camp Crame. Yung isa po doon ay ang aking classmate na si Dr. John Sigwan. Kakatapos niya lang po ng kanyang residency training sa surgery. Kakabalik niya lang po sa PNPGH. Hello, Dr. Sigwan. Yan. Okay. Good afternoon po. DQ po ba pag bumabahing may allergic rhinitis? Ayun, kanina po. Ano sagot na to? Ayun po. Kayo lang, na tayo sa rhinitis. Bakit?
Ano? Hmm. Okay, good afternoon po, ma'am sir. Di kayo po ba kapag may dysidorosis or butlig na may wrist? Sa may wrist. Sa may wrist. Butlig. Mga butlig naman, maano naman, pwede naman po yan. Basta Yan. mga butlig lang po. Ma'am sir, good day po. 1 year na po ang operation. Kailangan pa po ba ng biopsy? Of course, any operation po, mas maganda meron tayong biopsy result. And then, kung sa yung 1 year, yun talagang minimum na recuperation natin sa sa mga surgery. And better po, meron pong biopsy result. Yan. Ito, ulit na lang to. 2 tenga na may butas, DQ. Opo. Sasagot na lang yung opo. Yan. Ma'am sir, DQ po ba pagka-colorblind? Of course. DQ. DQ talaga yung permanent DQ ang colorblind. Pag colorblind, ano sir yun? Hindi niya nakikita yung mga kulay-kulay sa... Yes po. Actually, no, parang kahit ako na-amaze ako sa colorblind na mga people. And then, sa mismong gumawa ng Ishihara plates, na only colorblind persons, may kakaiba silang nababasa doon. And then, minsan pag-determine mo, kahit nga plain na kulay, iba talaga yung paningin nila. Meron na yan, red and green. Yan ang common red and green color blindness. Ano niyo po na-test niyo na anong kulay, tapos anong sabi niyang kulay? Ang red, paningin niya yellow. Pero ano yung nandun? Red nga, yellow. Yellow. Parang ganito ma'am, red tas yellow ang tingin niya. Yellow po, opo. Tapos may green din, yellow din paningin niya, or gray or brown. Talagang kakaiba. Anong nagiging cause ma'am ng mga ganyan? Bakit yung tao nagkakaroon ng color blindness? As nasa genes po kasi, nasa lahi po yun. And very common siya sa mga lalaki. So ma'am, pwede pa magsalamin yung ganun? Wala pa po kasing wala pang ma-invent na... Ibig sabihin man pag colorblind, hindi siya sa mga salamin, gano'n. Wala po. Hindi po siya nako-correct ng salamin. So far, wala pa pong na-discover na... Pero may nakikita ko minsan sa Facebook na salamin na parang mga butas-butas. Hindi ko lang alam kasi so far, hindi pa naman po nare-recommend yan sa amin na management ng color blindness. Ano naman to? Good day, sir, ma'am. How about po sa merong pre-auric? Anong pre-auric? Hindi ko anong ibig niya sabihin. Pre-auric. Paki-clear po. Yan. Sorry po ha. Okay, good afternoon po, ma'am, sir. Paano po kapag sinus bradycardia with sinus arrhythmia? Hindi naman po siya right away DQ. Paulit-ulit ko pong sasabihin na meron po mga findings sa ECG na hindi naman po siya right away na DQ. Kayo po ay aming pinapara-clear sa cardiologist. Yan. External hemorrhoids, pero maliit naman po. Ayan. Pag external hemorrhoid na hindi naman kailangan operahan, tapos pag mag-strenuous exercise, hindi naman siya nakaka-apekto or lumalaki or sumasakit, hindi siya symptomatic, kino-consider po namin iyon. Yan. Ano po ang passing sa Ishihara test? Need pa po ba i-perfect? Meron mag-passing? May mga ganyan-ganyan mga. Hindi naman kailangan perfect, pero may cut-off kami ng mali yun. Good afternoon, ma'am and sir. Di po ba itong nakaranas ng hemorrhoids dati? Naoperahan po ba yung hemorrhoids? Yun, kanina sinabi ko, basta hindi po siya symptomatic, external hemorrhoid, pwede po siya i-consider. Good day, ma'am sir. Ilang days or months po ang healing period after magpatahi ng butas sa tenga? 1 to 2 weeks, okay na po yan. Tapos, basta, okay naman yung pagkatahi, hindi na po bumuka. May signs of healing or healed na siya. Usually. Good afternoon po, ma'am and sir. Hindi po ba pwedeng pag naka-eyeglass or yung nearsighted po, pero hindi naman colorblind, okay lang po ba? Again, sa eyeglass po, paggamit po ng eyeglass, meron po tayong tinitest na level ng grado ng mata. Not more than 20-40 po na grado. Common tanong ito, ma'am, yung
Sir, ma'am, pag may tattoo po ba, kahit maliit at di naman po visible, DQ na po ba agad? Ma'am, maliit na tattoo lang, yung parang ginawang nunal lang. Ang number one, ang ano kasi, ang guidelines Rules. kasi natin, rules sa tattoo, any size, any design, irregardless kung anong location Basta sa tattoo. tattoo, Basta tattoo, kailangan po munang ipa-erase, pabura. disqualified, Opo. DQ. So kung maliit po, di pabura nyo na po ngayon. Yan. Good morning, ma'am and sir. DQ po ba kapag butlig na naman, yan. DQ po ba ang may peklat sa kamay po? Peklat. Depende sa peklat kasi yan. Depende, opo. Meron, paano kung yung peklat niya, medyo limited na yung galaw ng kamay niya? Ayan po, DQ po. Yan. Good afternoon, ma'am and sir. DQ po ba pag may hyperkeratosis? Hyperkeratosis. Hyperkeratosis, hindi naman po. Yan. Good afternoon, ma'am and sir. Tanong ko lang po, yung may dislocation o sinkhole, DQ po ba? Dislocation. Syempre, kung dislocated, paano po kayo makagalaw ng maayos? Kung may dislocation kayo, DQ po muna yan. Good afternoon, sir, ma'am. Nag-iba po pa ang pace ng application process. Good afternoon, ma'am and sir. DQ po ba agad kapag manipis ang buhok? Hindi naman po. Yung mga kalbo? Hindi naman po. Hindi naman. Sobra naman. Yan. Hindi naman daw. Yan. Good afternoon, ma'am and sir. DQ po ba kapag may birthmark sa muka? Usually po, nini-DQ namin yung may birthmark sa mukha. Yung malaking birthmark. Ano? Opo, syempre, aesthetically wise, may ganyan kami experience na DQ namin. Yan. Good, pag mayroon po bang allergy? DQ? Anong klaseng Anong klaseng allergy po? Yan, okay. Good afternoon po, ma'am and sir. DQ po ba pag may bukol, cyst sa leg po na maliit? Yan. Hindi naman siya right away DQ, pero basta meron po kayong napansin ng mga cyst, better na po na patanggalan natin early para ma-meet na po natin yung required recuperation period, and syempre para tuloy-tuloy na po yung ating process sa recruitment. Good afternoon po, ma'am, sir. DQ po ba kapag naoperahan dahil sa hyperthyroidism at maintenance na po ang gamot ko, pero almost 4 years na po ang operation, ma'am? Ang hyperthyroidism, ang alam ko po ay DQ siya. Lalo, yun po. DQ na po ba agad kapag may red-green color vision deficiency or may kino-consider? Ayan po ay color blindness. Ibig sabihin DQ. DQ talaga siya. Yan na, ibang term lang kasi specific lang siya. Ang nilagay siguro, in-specify na may deficient siya sa red-green na color. Okay. Color blindness pa rin siya. Okay. Naman. Good afternoon po, ma'am, sir. Regarding po sa mataas na kolesterol po, DQ na po ba agad or pwede if nagtitake ng gamot para maging normal po? Hindi naman siya kasi actually hindi siya included sa sa ating sa test for during sa medical. Pero syempre kung mataas yung cholesterol mo, baka maapektuhan yung BP mo, doon ka naman ma-DQ. Yan. Ma'am, sir, kailangan pa po ba ang vaccination card ngayon? Yung nakaraan kasi, ma'am, may nagpa-vaccine sila eh. Ngayon, kaya meron. Kami sa sa health service, hinahanap pa namin kasi nilalagay po kasi siya sa sa parang may pa tayong kung sino yung mga vaccinated and unvaccinated na personnel. Okay. Good afternoon, ma'am and sir. Ma-DQ po ba pag may lower back pain?
Sorry. Ano po ba, bakit po ba kayo nag-low back pain? Pwede pong siguro nagkaroon kayo ng UTI or ano ba na-aksidente ba kayo o baka napagod lang kaya low back pain. As long as walang deformity, walang limitation sa movement, walang problema yun. Okay. Napaka-big na tanong niya, sir. DQ po ba kapag may malaking birthmark sa braso? Braso naman to, kaya nga sa muka. Braso naman Ano to. kaya itsura ng birthmark niya? Baka po sobrang laki naka-disfigure na siya, tapos may hair pa. Minsan kasi may birthmark, sir, na malignant siya na klase na birthmark. Yung pong sa mga tungkol po sa ipin, makiusap po tayo sa dental natin para meron po tayong makasagot sa mga tanong regarding sa dental. Pang medical lang po yung ating mga sagot ngayon. Yan. Ito lang. Good afternoon po, ma'am. Pwede po ba magpalasik? Palasik o palaser? LASIK surgery. LASIK. Ay, yes po, pwede po. Pwede, and then Paano? yan po yung yung surgery na yung grado ng mata ay pwede niya ibalik sa Dati? 2020. Dati? Opo, medyo may kamahalan lang siya. Pero mabilis lang po yan, parang nasa 10 to 15 minutes lang yung procedure. And then, kailangan mo lang magpahinga ng ilang days kasi kailangan nakapikit ka muna. And then, may parang 3 months. Ano yun, ma'am? Kahit hindi ka na magsasalamin nun. Opo, babalik po sa Yung katulad yun sa inyo, ma'am, ganyan, pwede kayo Pwede po. Kaya lang yung grado ng mata ko hindi sobrang taas na kailangan ko mag-laser surgery. Meron po ba tong specific na kung para sa ganung mata lang pwede LASIK ba yun, ma'am? Parang may kino-consider lang sila na level ng grado na kaya nilang, na operahan nila, gawin yung LASIK. Yung ganito, mga Then may pa siya, ito sir, nakabukas talaga siya dito. Recuperation period of 3 months, LASIK. Ayan. Sa mga aplikante yan, ma'am. Opo. Ito po yung ating health service physical examination. Meron ba ganyan sa online, ma'am, para makita nila o wala? O sa atin lang? Wala po. Sa amin lang po ito. Yan, okay. LASIK. Yan. Mahal lang siya, sir. Ang alam ko nasa pinakamura 65,000. At gaano po katagal ang healing period kapag nagpa-LASIK? Ayan po. Kailan po ng 3 months recuperation period. 3 months? Opo. Ito, sir. 3 months LASIK. Yan. Okay, next. Good afternoon, ma'am and sir. Ask ko lang if pasado sa medical ang may major operation. Almost 7 years na po nakalipas ang nakapag-perform naman po ako naipasa ang physical agility test last recruitment. Thank you. So, ibig sabihin po na inalaw na po kayo mag-agility ay dahil 7 years na rin po. Pero, eto na naman, uulitin ko na naman po, ano po bang klaseng operation yon? May tinanggal po ba na part ng katawan, tumor, mass, or cyst? Mas maganda po meron tayong biopsy result na hindi po siya cancerous or malignant. Di yun po ba kapag naputo lang daliri hanggang kuko? Kuko siguro yun. Ano kaya? Naputol yung daliri. Yan na lang siya. Pag entire daliri, hindi po pwede. Pero pag ito lang ang naputol. pag hindi siya thumb, ay may level kasi yun ng ng Isukat. opo. Natin. To make Balikan sure. natin yan na. Balikan natin to Kung may make putol. sure. Baka putol. Opo. Baka ito naman ito dito. Dito. Putol to dito. Pero pag sagad na yung pagkaputol, Lalo na sa thumb, hindi po talaga pwede. siyempre naghahawak lang tayo ng baril yan Opo, ganyan. Wala po. Delikado. Hindi pwede. So, okay. Kalang. Natin dito. Good afternoon, ma'am and sir. Paano po kapag mayroon fungal infection sa skin? DQ po ba yun? Fungal infection, temporarily, papatreat lang naman yun. Hindi siya, right away na DQ. Ay, eto na, sir. Babalikan Siguro natin. sa ibang bansa ito, ma'am, kasi good evening. Good evening po, sir, ma'am, mula kay Oriel. Siguro sa ibang bansa ito.
Hello, good evening. Pag may maliit mo daw na scar, Scar, magbalit na scar, tapos hidden, walang problema. hindi nakaka-apekto sa sa- kalusugan o sa katawan. Sa Yan. movement, sa Mm. pagsuot ng uniform, sa paggamit ng PNP equipment. Yan. Yun po. Okay. Ay sir, balikan natin yung yung Putol. putol. Hindi baka si Major Putol. Hindi ba si Major Putol yun na? Putol yun. Putol naman. Ay, ayan. Current absence of distal and or middle phalanx. So, distal. Ayan. Hindi pala siya pwede. Disqualified. Opo. Disqualified daw po. Kahit anong daliri. Opo. Kasi thumb, meron din index, middle ring. Lahat na. Lahat ng daliri. Basta naputol. Kaya mas maganda pa nga pong sobra kasi si sobra papatanggal lang. Kaysa naman kulang, wala. Yan. Okay. Need po ba mag-submit ng medical certificate sa mga surgeries na natapos po? Like appendicitis, miscarriage, gallbladder, femur operation, etc. etc. Usually po, hinahanap po namin yan para po to make sure kung anong klaseng operation po yung ginawa, kailan, at kung ano pa pong findings. Yan. Okay. Ka lang. May rating. Anong rating, ma'am? Diki po ba kapag may rating sa tenga, malit lang po? Rating ba yan? Rating. Hindi ko rin maintindihan yun. Ano po ito si Juliet, pakiulit po yung ano nyo. Yan. Good day, ma'am and sir. Diki po ba kapag ang little finger hindi siya straight? Hindi siya straight konti dahil sa natusok. Ang bula, pero hindi naman po siya na-damage at hindi masakit. Siguro, hindi naman siya putol, pero nakaganyan lang siya. Pinapa-x-ray naman po namin siya. Baka, Kung anong, opo. Okay. Yan. Good afternoon po, ma'am, sir. Paano po kung 50-50 po ang grado ng mata? Meron bang 50-50? 2050 siguro? Baka 2050? 50-50. Yan, 2030, 2025, 2040, ayun. Basta not more than 2040 po yung Okay. grado. Good afternoon po, sir. Pag medyo marami pong peklat sa may binti, DQ po ba? Parang nabasa na natin kanina yun, sir. Ano to? Iba naman. Naulit na naman. Siguro ibang tao naman to. Di naman. Okay. Ito. Kapag may little finger, kapag may varicose vein. Walang nagtatanong ng napansin ko lang, walang may nagtatanong ng hepatitis B. Yan, ikaw naman magsabi. Ayan. Si hepatitis B po is... Ano ba itong hepatitis? Ano ba pinagkaiba ng, may C ba yan? Opo. May D. Meron din po. E. Yan. F. E. Hanggang ilang? E, Si ano ba pinagkaiba ng A, B, C, D, at E yan? Sa klase ng virus naman na po yun. Pero sa hepatitis, sa liver pa rin po siya na... Ano yan? Inborn pa Virus. rin? O sa lahi pa rin? O sa mga kinakain yan? Ang sa kinakain po, that is hepatitis A. Pero sa sa blood, ay B to E. Yun. So, nakakahawa po ang hepatitis B, pero hindi po siya nakakahawa na airborne, kundi sa blood. Either makuha mo siya sa mother mo na mayroong hepatitis B during panganganak, during pag ikaw po ay accidentally na prick po ng needle na may Hepa B, or kayo po ay nasalina ng dugo na may Hepa B. So, hindi po siya, DQ po siya, permanent DQ po. Kasi wala pa naman pong gamot para mawala yung hepatitis B. Automatic ka lang. Good afternoon, ma'am and sir. Upon PMDE, and na-find out na may butas ang tenga ng lalaki, automatic ba DQ na po ba o pwede pa ng compliance? Yung nag-inspection, tapos hindi niya sinabi Okay. butas sa tenga, tapos natuklasan na may butas pa rin tenga niya. papatay na. Papatay. Pwede pang ipa-compliance yun? Opo. Ano yan, papatay. ma'am? Makakaapag-oath pa rin ba siya? O mayroon? Basta
may Nakita. enough time na ma-heal siya. Makita namin heal. Ilang linggo ba yan, ma'am, bago po? Usually, maliit yan eh. Mga 1 week lang, ano na yan, okay na. Kasi nga yung mga tahi, after 1 week namin tinatanggal. Pinatahi pa ba yan, ma'am? Hindi ba sinusugatan? Pinapatahi po. Okay. Ano po? Yung sa mga ipin po, mag-ano po tayo, mag-usap po Mag-set tayo. ng Set po yan. ibang araw. Maganda sana, no, kung kaya lang may, ano po, may lakad si ano eh. Ano, meron talaga, merong Lakad si Sir Futol talaga dito. Set. Nag-ano sa kanya. Kasi para pag pinost sa Facebook at saka sa ibang social media, separate yung document, yun sa medical, at saka sa dental. Ay, meron palang nagpapa-shoutout. Sino yan? Yung aking mga kasamaan sa Regional Medical and Dental Shoutout Unit po sa 6. inyo. Yan. Regional Medical and Dental Unit 6 Sabi mo naman yung mga in Iloilo pangalan, City. ma'am. Of course, most especially to Police Major Edshin Paulo. Mga doctors din sila, ma'am. Oh, si Doc Shin. Kasama ko yun sa Iloilo. Siya po ang... Ilonggo ka, ma'am? Opo. Si Doc Shin ang current na Chief Med ng RNDU 6. Hello, Doc Shin. And of course, Nanonood sila pala? Opo, sa magandang dietitian, nutritionist namin yan si Lieutenant Biadang. Hello, Rose. And of course, sa mga snappy kong nurse officers dyan, si Ivan and si Al. Kamusta kayo dyan? May miss ko na kayo. Yan. Okay. Halimbawa po bagsak sa Snellen test, pwede magpa-compliance ng LASIK. Makapasok pa ba sa PNP kapag nag-compliance ng LASIK? Yun nga po kanina, meron po tayong recuperation period sa LASIK surgery. That is 3 months po. So, mas magandang magpa-LASIK ka na ngayon. Yan. Good day, ma'am, sir. DQ po ba kapag 2050 ang grado o mataas po? Paano po ba need gawin? Pag more than 2040 po na grado, DQ po muna yan. Pwede ka magpa-LASIK surgery. Pag madaling sipunin, Baka baka may rhinitis siya. ano yun, ma'am? Rhinitis yung, most common yung sa mga sinisipon parati, allergic rhinitis. Yung kanina sinabi ko. Ano yun, DQ? Yes, pag hindi siya pag parati or ongoing yung rhinitis or chronic matagal na, tas hindi na ma-manage or hindi kayang gamutin. Good day nun, ma'am. Yung sa major operation po, ang findings is dermoid, monster, cyst, and benign. Benign po siya. May monster pala. Basta, yes. Ano yung halimaw? Meron po yan, dermoid cyst. Most common, common sa dermoid cyst, Ano meron ito, po. ma'am? Ano po siya, yan po yung, actually, ako noon, unang kita ko ng dermoid cyst is, nagulat din ako may buhok, minsan may ngipin. Ayan. Basta benign po, walang problema. And then, pag major operation, at least 1 year na natapos na yung surgery. How about fracture, sir, sa foot? Pero 6 months na po nakakalakad. Basta 1 year po sa mga buto, operation din sa buto, fracture, 1 year po. Good day, ma'am, sir. May bukol po sa likod pero upon check-up, wala naman pong naging findings, laman lang po na namuo kahit di na po patanggal. May bukol sa likod pero upon check-up, wala naman pong naging findings. Laman lang po na namuo kahit di na po ba ipatanggal ito. Ay, mas maganda idalhin na lang po niya yung Result. Yung result. Yes po. Findings ng doktor. Opo. Good afternoon po, ma'am, sir. DQ po ba pag may partially amputated right thumb, kalahati lang po ang naputol pero clear pa rin po ang finger pattern? Ano kanina, di DQ ba? po. DQ. Kasi po yung pong sabi kayo na, kahit ano pong parte ng... Ng thumb, lalo sa thumb. Yan. Ay, meron na naman nagpapa-shoutout. Sino yan? Na-shoutout ko na siya. Hello to Lieutenant Ivan Salada ng RMDU 6. Siya. Shout out po. Ma'am. Yan. Shout out. Hello, Ivan! Okay. Yan. Factor support. Okay lang. Ito. Sige lang, ma'am. Shoutout ka lang dyan. Yes. Lodi Ma'am Doc. Sino tol o lab?
tol o lang? Ay, ano niyan? Dating, kasama namin yan doon sa Iloilo. Hmm. Okay. Okay. Tingnan natin kung meron pa. Paki-copy paste po yung mga tanong nyo para po mabasa po natin kasi iba po hindi na po yan. May po ba? Good afternoon po, ma'am, sir. Need pa po ba ipa-biopsy result sa gallstone removal kahit 5 years na po yung nakalipas? Pag gallstone removal, hindi naman po kailangan. Hindi naman kasi siya bukol or mass or nodule. Hindi naman po. As long as siya, gallstone naman talaga siya. DQ po ba, ma'am, sir, pag RBBBB finding sa ECG ka, pero sabi ni Doc, normal naman daw po. Yan kasi athlete po. Athlete po ako. Normal din dito sa echo. Normal din 2D echo ko. Ay, sir, pag ganyan, initially kung sa amin RBBB, pinaparefer naman namin talaga sa cardiologist. Pag yan ay napa-2D echo na siya, na-work up na siya ng cardiologist and cleared siya for strenuous activities, ay kino-consider na namin. Good day po, okay na po ba yung ma-resolve ang tympanoplasty sa eardrum? 6 months na po. Tympanoplasty. Tympanoplasty, naglagay po siya ng Grabe naman to. Nahihirapan ako. Ikaw. Tympanoplasty. Paano yung ganyan mga, pinag-aralan talaga yung mga ganyan, ma'am? Yung mga words nila. Ine-exam din sa amin yung mga terms na yan eh. Kailangan familiar din kami. Ayun, tympanoplasty, palagay po siya ng artificial na tympanic membrane. May tanong ako, ma'am. Paano kapag Pwede na po yun. paano po kayo katulad ng doktor tapos 'di ba na ilang years kayo nag-aral pero hindi nakapasa sa medical Board exam. exam. Wala siyang kakayang manggamot kasi hindi siya nakapasa. Hindi po siya license. Wala po siyang license. Para palang albularyo na maging dating. Ganun. Parang ganun po. And then ito pa sa pagiging doktor, no? Sa 10 years na yan, hindi ka pa specialista. So mamimili ka pa ng specialization. Kailangan talaga may specialist ka. Hindi naman. Actually, ako po ay isang general practitioner. Ano yung pinakaiba na sa ibang doktor? Hindi po kasi ako naka-undergo ng specialization training or residency training. Although, nagsimula ako, nung nag-apply ako, nag-start ako nun sa OB-GYN. Pero, hindi ko tinuloy dahil mas pinili kong mag-police. Ano ba, kung bibigyan ka ng specialty, anong specialty mo talaga dapat, ma'am? Noon, nung kabataan, nung younger years ko, no, talagang gustong-gusto ko yung OB-GYN. Pero ngayon, if i-allow po ako, ang pipiliin ko po is radiology. Sa mga x-ray? Ayun po. X-ray, CT scan, ganun. Pero saan ang pinaka-expertise mo talaga, ma'am? Expertise mo? Syempre, dahil general practitioner ako, as general lang, pero hindi po ako allowed minor surgery lang sa dispensary, pero hindi po ako nag-opera. Ako po ay nag-assist lang. So ang general practitioner, ma'am, ibig sabihin, ma'am, paano ba? Yun ang pinaka-basic sa mga doktor. Pero pwede ka na magtayo ng clinic. Pwede naman po, pwede. Sa mga bata, ganun, titingin sa mga bata. As long as kaya naman namin. Pero pag pedya na medyo complicated cases, ay nire-refer naman. Ilan taon naman po yung pagiging specialist ko sa kasal? Depende po sa specialization. Meron ba tayong schooling na ganun, ma'am, sa PNP? Sa PNP po, inaalaw po mag-specialize ang ating mga medical officers. Ano yan, sa school din o meron tayong school na ganun? Hospital po yun siya. So, choice of May hospital. taon yan, ma'am, taon? Opo. Minimum po is 3 years. Takay. Kaya nga po. And then, yung mga medical officers po sa PNP, hindi po like basta-basta kasi may allowed lang po na number of medical officers na mag-residency training na sabay-sabay. Hindi po pwedeng madami. Question, ma'am. Ba't ka po nag-police? Pwede ka naman syempre, sa doktor, bakit mo naisipang maging police? Actually, nung college pa lang ako, kasi ako, nakapanood ako ng pelikula na Outbreak. Anong pangalan ng pelikula na yun? Outbreak. Opo. Sino mga bida ron?
Si Dustin Hoffman. Ano siya? Police yun? Military doctor naman siya. So parang sabi ko, parang exciting naman ng pagiging doktor niya. Pero nung ako naman ay nag-aaral na ng medicine, medyo nakalimutan ko yun. Nawala na siya. Tapos nung pagkapasa ko sa board exam, hindi kasi muna ako nag-apply ng training or specialization. Medyo gumala-gala muna ako hanggang may na-meet akong friend na hindi siya civilian siya, tapos graduate ng law school, ng law. And then ay kwento niya na why not mag-try ko na mag-doctor sa PNP. So ako sabi, meron palang doktor na sa police. Ilan taon ka nun, ma'am? 26. Pagkatapos ko ng board exam. Ayun, so tinry ko lang hanggang eto na, Nakapasa. nandito na ako, nakapasa. Pero ano yung pinaka-assignment mo na hindi mo makalimot sa PNP simula naging police ka? Siyempre, mga pandemic, ma'am, di ba? Siyempre, ang daming trabaho niya, pandemic. Diba? Sa pandemic, ako naman ay naswerte. That time ako po ay pregnant, so work from home ako. Pero nakapag-duty din naman ako nung recruitment, although pandemic. Kasi kulang nga kami eh. So kahit buntis ako, nag-medical exam pa rin ako sa mga applicants natin. Okay. Yung may mga amoebiasis po, ma'am and sir. Ay, kailangan po gamutin muna yan. Kasi po Sa yan. tiyan yun, yung parang Opo. narason. Hindi po, infection sa, ang tawag dyan? Parasitic infection, amoebiasis. Kailangan mo na siya i-treat kasi pwede ka makahawa sa ibang kasamahan. Pero mabilis lang yun. Okay. Good afternoon po. Wait. Bakit, sir? Wala. Ay, yan. Good afternoon po. Dito na tayo sa iba para medyo Ay, naku, sir, may concern. Oo. Actually, pwede natin Oo, yan. teka, i-ano ko lang para... Sige, later. Okay. Pero balikan natin yun. Para hindi masyadong Good afternoon po. Di kayo po ba pag may athlete foot yung isang pamalit lang naman? Ano Ay, athlete foot? Athlete's foot, fungal infection sa paing. Ah, Pinapatreat lang din naman muna. Mabilis lang yun. okay. Ay, meron papa-shoutout, sir. Sino? Nabasa ko, ayan. Watching from RMDU 6. Hello, Lieutenant Al Salcedo. Hello, Al. Kamusta? Yan. Good afternoon sa inyo dyan. Doctor dito si sir. A nurse officer po namin yan sa Region 6. Tumagal kasi ako doon, sir. At since taga doon ako, so malapit sa puso ko ang mga Wow. Ilonggo. So, ma'am, may tanong dito, ma'am. Pagka ngongo po ba, pwede maging police? Ay, sorry po. Ang ngongo kasi may cause yan eh. Baka naman, May cleft lip or cleft palate. Talagang hindi po ano pwede. pinagkaiba ng cleft lip at cleft palate? Sa cleft lip po, dito po yung butas. Sa cleft palate, dito po sa ngalang-ngalang. Ano yung automatic yung pag may ngongo, hindi talaga maayos yung panalita? Opo. Kasi ang po yung air, ganun, hindi po pwede. Pero sa mga sa mga ganyan ng condition, hindi naman po katapos na ng mundo. Kasi pwede pa pong operahan yan. Good afternoon po. Yun nga yun, ngong or utal magsalita. Hindi po pwede. DQ? Kukorek mo muna. Opo. Nakukulit ba yun, ma'am? Meron magpapa-opera. May nilalagay dyan para matapalan po. Okay. Yung pong tungkol sa ipin po, i-kausapin ko po yung dental para po makapag-schedule po tayo. Yan. DQ po ba, ma'am, sir, kapag may konting fracture sa balikat 10 years ago? 10 years ago, as long as pag-apply nyo po ay okay na siya, and then a minimum period na 1 year and lalo cleared ng ortho, pwede na po. Yan, okay. Ito lang. Grade 1 hemorrhoid, internal hemorrhoid, DQ po ba? Grade 1 internal hemorrhoid. Usually, pag internal hemorrhoids, hindi namin pinapa-operahan, in-advise namin operahan. Kasi usually, yan po yung pag nasa training, kulang sa tubig, strenuous activity, natitrigger siya, sumasakit, bumudugo. So, liability po. Mas magandang po operahan na po at para ma-meet na po yung rest period. Okay, mula kay Paul Kiano Vergara, Sir Tambayan ng Police, pa-shoutout po, magandang hapon po sa lahat ng mabuting alagad ng batas sa mga PNP. Salamat po. Yan. Hello, Okay. Sir Paul. Good afternoon po. Yan.
Ayan, patanggal yung bakal. So, yung ito, last 5 question na lang po tayo. Last 5 question. Yan. Teka lang. Saan to? Last 5 question. Okay. Good afternoon, sir. Pasado na po ba if 26.0 na BMI? Opo, pero abangan po natin, baka po may isi-set na naman na cut off ng BMI ang ating RRSU. Kasi minsan po sa dami ng aplikante, sa BMI pa lang ay ini-screen na po. Kasi sobrang dami talaga naranasan ko, sir, last time. Ang quota namin sa Iloilo is 200, applicants namin 1,000. Ano yun? Hindi ko na. Sabi, DQ po ba kapag 6 yung kabila at 4 yung kabila? Kompleto naman daw. May nagtanong, Ma'am sir, may DQ po ba kapag 6 yung kabilang daliri at sa kabila 4? Kompleto naman to mga to. Naging 10 na? Siyempre, DQ yan kasi DQ yung kulang. DQ yung kulang. Sa kulang, DQ ka na po. Mm. Pero sa sobra, usually, pinapatanggal namin yung sobra. Hindi mo pa pwede yun. Meron palang ganun, ma'am. Kabila 6, tapos kabila ay 4. Ay, nako. Okay. Okay, last 3. Talang. Good day, sir. How many years po ba required before na-operahan ng hernia? Hernia. Ang hernia po ay at least 6 months. Ang recuperation period. Ayan, sir, 6 months. 6 months, yan. Opo. Okay, ito, yung sa tungkol po sa tag, skin tag, hindi po to DQ. Basta any skin tag, ma'am, di Basta DQ. skin tag lang talaga siya, hindi po siya DQ. Okay. Sir, ma'am, okay lang po ba pag may preauricular pit? May dito. Wala, okay lang po yun. Ano yun? Kuntil? Para may butas dito. Hindi, common naman yan. May parang butas dito, di ba? May ibang may dito, maliit na butas. Okay, last. Okay. Sa mga documents na po to na-vlog na po natin to. Last na lang tayong tanong. Ayan, okay. To last. Mula kay J. Jomar Agbayani Bunga. Good afternoon po, sir. Paano po pag may marka ng chicken pox sa mukha? Ano yung chicken pox? Ano ba sa Tagalog? Bulutong tubig. Yan po. Parang mga peklat ng bulutong. Opo. Hindi naman po. Hindi naman. Unless siguro, sobrang laki na disfigure na. Yan. Pero usually, malilit naman din. Yan. At maraming pong salamat sa pagtutok nyo sa tambayan ng pulis. Shoutout po tayo sa ating chief ng RMDU lang. Iba ko din si Police Colonel Potasio. Yan. Maraming pong salamat sa pagtitiwala sa atin sa palaging pagbibigay ng suporta sa ating mga police applicants. Ganon din sa PRSU NCR. Yan. Salamat din po sa pagtitiwala nyo sa akin at saka sa iba pang mga tungkol sa recruitment. Pinagkakatiwalaan nyo po ako. Siyempre, salamat po kay Doktora Oredina. Maraming po salamat. Malaking pong tulong nyo kasi bilang isang police o PNP content creator, vlogger, hindi ko po masasagot yung mga tanong nyo kasi meron po talagang dapat pong sasagot niyan. Hindi po tayo pwede basta sumagot kasi baka magkamali po tayo. So, nagpasalamat tayo kay ma'am kasi meron siyang free time na makapag-live tayo ngayon at masagot yung mga tanong niyo. Ma'am, maraming salamat po. Thank you very much din, sir. Ano po ba yung pwede niyong message sa ating mga police applicants na hanggang ngayon nag-aantay ng PNP recruitment? Ano po ba yung payo niyo para mas lumakas pa yung kanilang resistensya? Dapat ba silang magbaon ng vitamin sa loob o hindi na? Paano po nga? So, syempre, sa ating mga applicants, although wala pa pong definite period ang ating recruitment, sa mga interested pong mag-join sa Philippine National Police, dapat po sa ngayon ay nagpe-prepare na kayo. So, ano po yung ipe-prepare nyo? Syempre, kailangan healthy diet, healthy lifestyle, and syempre, mag-start na po tayo mag-exercise.
Kasi po, kailangan mag-prepare tayo dahil meron pa po tayong agility test. At hindi po siya short period lang na preparation. Ayan po ay iti-test kayo kung ang exercises or activities sa training ay kaya nyo. So, dapat as early as now, nagpe-prepare na kayo. Kasi po, ang pagiging police po ay hindi po dahil gusto lang natin all of a sudden, ay gusto ko mag-police, mag-a-apply ako. Kailangan po ay malusog, malakas ang katawan, physically, medically, mentally fit. Ayan po. And then, ang masasabi ko rin po, hindi po lahat ito po parati kong sinasabi sa mga aplikante, marami ang gustong magpulis. Pero hindi po lahat ng gustong magpulis ay nagiging pulis kasi meron po tayong proseso at standards na sinusunod. Kasi ang gusto po natin ay ang ating kapulisan ay malakas, malusog, at yun nga, physically, medically, and mentally fit for service para po yung serbisyo na may ibibigay po sa bayan ay quality. Yes po. Kailangan quality po ang ating mga kapulisan. Okay, ako po si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bunil Ruiz, PNP Content Creator, lalo po in relation po sa PNP recruitment. At siya naman po si Police Major Josette Marie Oridina, Medical Officer po ng RMDU NCR. Maraming salamat, sir, for having me this afternoon. Hanggang sa muli, ma'am, huwag kang magsasawa. Opo, yes po. Kung meron pa pong magtatanong or may query po kayo sa medical, sa pag-apply sa PNP, pwede nyo pong idaan kay Sir Mao. Turuan ko si ma'am gumawa ng page niya para doon niya kayo sagutin. Parang hindi ko yata kaya. sa oras ko, sir, siguro hindi ang limited mong hours ko na magawa ko yan. Nandiyan ka naman, sir. Pwede mo akong tanungin anytime para sa kanila. Okay, thank you po sa inyo. God bless us po. Bye-bye. Bye po. Thank you.